Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie na pinamagatang Black Lotus na ipinalabas noong 2023. Nagsisimula ang pelikula sa Hamburg, Germany, sa German National Opera, kung saan naghahanda ang isang orchestra para sa kanilang ensayo. Hindi nila alam na may paparating na grupo ng mga armadong gangster. Habang unti-unting nagkakagulo ang mga miyembro ng orchestra, dumating ang kanilang konduktor at sinimulan ang rehearsal. Bigla na lang sumugod ang mga gangster at nagpaputok ng mga bala sa ere. Kasabay nito, dumating ang rescue team na pinamumunuan ni John. Binigyan niya ng huling tagubili ng kanyang grupo habang inihayag ng mga gangster sa isang live stream na kontrolado na nila ang opera house at humihingi sila ng ransom na $300 milyong. Inutusan ni John ang kanyang mga tauhan na maghintay ng kanyang senyales bago kumilos. Ngunit lumala ang sitwasyon nang hilahin ng lider ng mga gangster ang isang babae mula sa grupo ng mga bihag at walang awa itong pinatay. Dahil dito, hindi sinunod ni Mateo ang plano, at agad na nagpaputok. Wala nang ibang pagpipilian si John kundi utusan ang kanyang unit na sumabak sa labanan. Nagsimula ang isang matinding palitan ng putok kung saan ipinakita ng kanyang grupo ang kanilang husay sa pakikipaglaban at nagawang mapatay ang karamihan sa mga gangster. Sa gitna ng labanan, sinubukang pagsabihan ni John si Mateo dahil sa hindi niya pagsunod sa utos, ngunit napansin ni Mateo na sugatan si John at nasa hindi magandang kalagayan. Biglang tumayo ang isa sa mga gangster na nagpapanggap na bihag at tinangkang umatake, ngunit agad siyang inalis ni Mateo. Sa kasamaang palad, sa gitna ng sagupaan, namatay si John dahil sa kanyang pinsala. 5 taon nang lumipas sa Romania, si Mateo, na ngayoy retirado na mula sa Special Forces, ay nagtatrabaho sa isang sawmill. Hindi pa rin siya makalimot sa nangyari kay John at patuloy siyang hinahabol ng kanyang konsensya. Isang araw, nakatanggap siya ng isang litrato na nagpabalik ng kanyang alaala sa masasayang sandali kasama ang pamilya ni John. Dumating ang araw ng sweldo, at sinabi niya sa kanyang boss na magbitiw na siya sa kanyang trabaho. Nag-book siya ng tiket papuntang Bucharest at sumakay sa isang van upang umalis. Samantala, sa Amsterdam, isang grupo ng Interpol na pinamumunuan ni Agent Shira ang matagumpay na nakahuli ng isang drug shipment na pag-aari ng iba't ibang sindikato. Isa sa mga gangster ang nakakita sa pangyayari at nagulat kay Sabin, ang kanilang leader, tungkol sa pagkakasabat ng kanilang shipment. Dito natuklasan na ang isa sa mga nahuli ay isang undercover Interpol agent na tumulong sa kanila para mahuli ang shipment ng droga. Sinabi ni Shire sa impormante na kailangan niyang magsumikap pa dahil kailangan nilang mahuli ang mga pinuno ng sindikato. Samantala, dumating si Mateo sa Amsterdam at ipinakilala tayo kay Paul, isang negosyante na nakikipagkalakalan sa cryptocurrency. Sa isang tawag, tiniyak ni Paul sa kanyang kliyente na maayos ang lahat, ngunit nang tingnan niya ang kanyang computer upang subaybayan ang kanyang mga crypto asset, napagtanto niyang hindi maganda ang takbo ng mga ito. Pagkatapos, pumunta si Mateo sa bahay ni John at nakita niya ang anak nitong si Angie. Tinawag ni Angie ang kanyang ina na si Helen, na nagulat sa pagdating ni Mateo at inanyayahan siyang pumasok para magkape. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Mateo na si Helen ay ikinasal na kay Paul. Sinisi ni Helen si Mateo dahil hindi ito dumalo sa libing ni John, lalo na't malapit sila sa isa't isa. Humingi ng tawad si Mateo, inamin na kasalanan niya ang pagkamatay ni John. Ngunit tumanggi si Helen na balikan ang nakaraan dahil nakapag-move on na siya at ayaw na niyang maalala ang sakit. Habang paalis na si Mateo, tinawag siya pabalik ni Helen at hiniling na manatili muna siya ng kaunti. Samantala, si Sabin ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang chef dahil sa isang putahe na hindi nakakaakit ng mga customer sa kanyang restaurant. Sa bahay naman ni Helen, sinabi niya kay Mateo na maaari niyang gamitin ang ilan sa mga naiwan ni John kung gusto niya. Sinabi rin niyang masaya siyang makita siyang muli matapos ang mahabang panahon. Samantala, nadiskubre ni Sabin at ng kanyang mga tauhan na may espiya sa kanilang grupo. Pag-uwi ni Paul, nadatnan niyang kasama nina Helen at Angie si Mateo. Ipinaliwanag ni Helen na si Mateo ay matalik na kaibigan ni John at mananatili muna sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Mateo at nagbalik tanaw sa mga alaala nila ni John noong nasa Afghanistan sila sa isang misyon. Naalala niyang ikinuwento ni John na buntis noon si Helen. Bago matulog, sinabi ni Angie sa kanyang ina na gusto niya si Mateo. Maya-maya, lumapit si Paul kay Mateo para makipag-usap.
Sinabi ni Mateo na laging may dahilan para ipaglaban ang isang bagay. Pinaalalahanan naman ni Helen si Paul na wala itong dapat ipag-alala, matagal na nilang pinagdaanan ni Mateo ang maraming pagsubok kasama si John. Nang gabing iyon, natagpuan ni Mateo ang isang sulat mula kay Angie na humihiling na huwag siyang umalis nang hindi nagsasabi. Kinaumagahan, habang nagjo-jogging si Mateo, nakita niya sina Helen at Angie na papaalis na para pumunta sa paaralan. Bago sila umalis, hiniling ni Angie kay Mateo na manatili at alagaan ang kanilang aso. Sa trabaho, binisita si Paul ni Sabon upang tanungin tungkol sa nawawalang 15 milyong euro sa kanyang account. Sinubukan ni Paul na ipaliwanag na nagkaroon ng komplikasyon ang crypto market ngunit tiniyak niyang maaayos ito agad. Humingi siya ng isang araw pa. Habang tinitingnan ang litrato ng pamilya ni Paul, pinaalalahanan siya ni Sabon na mayroon lang siyang isang araw. Paglabas ni Sabon, may isang undercover agent mula sa Interpol na sumusubaybay sa kanya. Ngunit nang pumasok ang agent sa gusali, malalaman natin na siya rin pala ay tinitiktikan ng mga tauhan ni Sabon. Samantala, dahil sa pagkainip, nagkukumpuni si Mateo ng kahoy bilang libangan. Dumating si Helen at inaya siyang lumabas. Doon, nag-enjoy siya, lalo na kasama si Angie. Umuwi si Paul na balisa at basag ang loob. Nang tanungin siya ni Helen kung anong problema, sinabi lang niyang may inaayos siyang account calculations ngunit hindi niya inamin ang tungkol kay Sabon. Sa ibang lugar, may mga turistang nakakita ng bangkay na nakabitin sa isang tulay. Napag-alaman na ito ay isang espiya ng Interpol na pinatay ng mga tauhan ni Sabon matapos nilang matuklasan ang kanyang paniniktik. Dumating sina Shira at ang kanyang partner sa eksena, habang si Mateo ay nanatili sa bahay upang ipagpatuloy ang kanyang pagkakarpintero. Sa balita, inanunsyo ang pagbagsak ng cryptocurrency. Tumawag si Sabon kay Paul, hinihingi ang kanyang pera. Nangako si Paul na aayusin niya ito, pero hindi kumbinsido si Sabon kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan upang aksyonan ang sitwasyon. Naisip ni Shira at ng kanyang partner na isa itong babala mula sa mga gangster. Samantala, tinukso ni Angie si Mateo tungkol sa kanyang mga peklat bago siya niyakap ng mahigpit, isang tagpo na napansin ni Helen. Tumawag si Paul kay Helen upang magpaalam na hindi siya makakauwi dahil may kailangan siyang asikasuhin. Habang kumakain ng pizza, ibinigay ni Angie kay Mateo ang isang guhit na ginawa niya. Hiniling ni Helen kay Mateo na manatili ng mas matagal para kay Angie. Ngunit biglang dumating ang mga gangster at pinaghahampas si Mateo ng pamalo. Nang makita ito ni Angie, tumakbo siya patungo kay Mateo upang pigilan sila, ngunit sa halip siya ang dinukot. Sinubukang protektahan ni Mateo si Angie ngunit tinamaan siya at bumagsak. Sa kabila nito, nakakuha siya ng bisikleta at hinabol ang sasakyan. Agad tumawag si Helen kay Paul upang ipaalam ang pagkakadukot kay Angie. Sa matinding pag-aalala, tinawagan ni Paul si Sabon upang makiusap ngunit binabaan siya nito ng telepono. Patuloy ang paghabol ni Mateo sa sasakyan ng mga gangster at tumalon siya sa ibabaw ng sasakyan, nakikipaglaban sa mga kalaban. Nauwi ito sa banggaan ng isa pang sasakyan, dahilan para mahulog siya. Habang nakahiga, bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala, ang pag-uusap nila ni John kung saan sinabi nitong sila ay pamilya. Nagising si Mateo sa ospital, nakaposas. Samantala, ipinakilala ni Shira ang sarili kay Helen at Paul. Makalipas ang ilang sandali, pinalaya si Mateo. Tinanong siya ni Shira tungkol sa kanyang susunod na hakbang, at sinabi niyang ililigtas niya si Angie. Ipinaalam sa kanya ni Shira ang tungkol kay Sabon at sa kanyang grupo, at base sa kanilang investigasyon, personal ang dahilan ng pagkidnap kay Angie. Nang tanungin nila si Helen at Paul kung may alam sila, nanatiling tahimik si Paul. Bago umalis si Mateo, binigyan siya ni Shira ng kanyang business card. Pagkaalis nila, sinubukan ni Shira at ng kanyang partner na alamin ang koneksyon ni Sabon tungkol sa pagkidnap ng mga bata. Samantala, isa sa mga tauhan ni Sabon ang lihim na nagmamasid sa kanila. Si Angie ay hawak na ni Sabon at sila ay nasa kanyang club. Doon, nalaman ni Sabon na nakalabas na ng ospital si Mateo. Samantala, hawak ni Mateo ang isang guhit na ibinigay sa kanya ni Angie at naalala niya ng hiniling ni John sa kanya na maging ninong sa kanyang anak. Determinado siyang iligtas si Angie kaya naghanda siya ng mga gamit. Dumating si Paul upang bigyan ng babala si Mateo, ngunit hindi sinasadyang nabanggit niya ang kanyang koneksyon kay Sabon. Napagtanto ni Mateo na may alam si Paul.
Nang kinumpronte siya, inamin ni Paul na may utang siyang 15 milyong euro kay Sabon. Sa kanyang determinasyon, kinuha ni Mateo ang mga baril ni John at inutusan si Paul na tawagan si Sabon at sabihin sa kanya na handa na ang pera. Sumunod si Paul, at pumayag si Sabon sa palitan. Napagkasunduan nilang magkita sa isang construction site. Bago umalis, pinapangako ni Mateo kay Helen na ibabalik niya si Angie ng ligtas. Nalaman ng Interpol na may alam si Paul. Samantala, tinambangan ni Mateo ang partner ni Shira at kinuha ang kanyang sasakyan. Nang maglaon, dumating ang ahente ng Interpol sa bahay ni Helen at inimbite siya ni Helen sa loob para magkape, at tinawag niya si Paul upang makipag-usap sa lalaki. Ngunit natakot si Paul nang mapagtantong ang lalaki ay mula sa Interpol. Dumating si Mateo sa construction site para sa palitan. Nakaharap niya ang ilan sa mga tauhan ni Sabon at hinanap si Angie. Sa gulat niya, sinabi ng mga gangster na wala sa kanila ang bata, ang usapan lang ay ibigay ang pera para hindi siya patayin. Sa pilitan nilang kinuha ang bag ni Mateo, ngunit nang buksan ito ng kanilang leader, natuklasan nilang ito ay isang bomba. Sumabog ito, pinatay ang ilan sa kanila. Mabilis na inatake ni Mateo ang natitira at kinaladkad ang natitirang buhay na leader para sa interogasyon. Sa bahay, nahuli si Helen ng isa sa mga tauhan ni Sabon. Isang Interpol agent ang sumubok na tumulong, ngunit matapos ang isang maikling sagupaan, ilang beses siyang sinaksak ng gangster gamit ang isang patalim. Binaril ni Helen ang gangster, dahilan para tumakbo ito palayo. Samantala, naghahanda ng umalis si Paul habang si Mateo naman ay tinatali at pinahihirapan ang gangster na nahuli niya upang ipagtapat ang kinaroroonan ni Angie. Sa una, matigas ang ulo ng gangster, ngunit kalaunan ay bumigay rin at ibinunyag ang impormasyon. Inalagaan ni Helen ang sugatang Interpol agent, ngunit nang humingi siya ng tulong kay Paul, malamig siyang tinalikuran nito at naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Hindi niya alam na may isa pang tauhan ni Sabon ang naghihintay sa kanya, at agad siyang tinapos nito. Dumating si Shira kasabay ng pagtakas ng gangster. Sa loob ng bahay, pinakalma niya ang kanyang sugatang kasamahan at sinabing mabibigyan siya ng medalya bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Inutusan ni Mateo si Shira na tumawag ng backup bago siya tumuloy sa pagligtas kay Angie. Samantala, sa isang club, nagsisimulang mainip si Sabon dahil wala pa rin siyang natatanggap na balita mula sa kanyang mga tauhan. Nakaupo siya kasama si Angie at tinanong ang bata kung darating ba si Mateo para sagipin siya. Matapang niyang sinagot na darating si Mateo. Hindi nagtagal, dumating si Mateo sa club. Sinubukan siyang pigilan ng mga gwardya, ngunit nilabanan niya ang mga ito. Dumating din si Shira at agad na nakipagbarilan sa mga gangster. Lalong tumindi ang labanan ng magtulungan sina Mateo at Shira para ubusin ang mga gangster sa lugar. Nang makita ni Sabon ang panganib, nagdesisyon siyang tumakas at iniwan ang ilan sa kanyang mga tauhan upang pigilan sina Mateo at Shira. Mabilis na hinarap ng dalawa ang mga kalaban, kaya nauwi ito sa isang matinding laban. Samantala, patuloy na tumatakbo si Sabon, hawak pa rin si Angie bilang bihag. Sa huli, nagdesisyon si Mateo na siya na mismo ang hahabol kay Sabon. Nang sa wakas ay naabutan niya ito, agad siyang binalaan ni Sabon na huwag lumapit, kung hindi, babarilan niya si Angie. Biglang hinagis ni Mateo ang isang patalim sa puso ni Sabon. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Sabon na barilin siya. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Mateo, at agad siyang sinuri ni Angie. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakaupo si Angie kasama si Helen, nagtataka kung babalik pa ba si Mateo. Samantala, si Mateo ay muling nag-iisa sa isang bangka, naglalayag sa karagatan. Sa ospital, nakatanggap ng Medal of Honor ang ahente ng Interpol dahil sa kanyang ginawang kabayanihan. Dumating si Shira at sinabi sa kanya na marami pa silang kailangang gawin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.